Tanong, medyo isara mo muna yan, binubuklat mo para magkaiunawaan kayo. Okay. Sabi po ninyo, hindi po related yung talatang 5 sa ng 43 ng Isayas doon po sa unahan. Tama po ba? Sa uno ng... Ngayon, sabi po dito sa uno, ngunit ngayon'y ganito ang sabi ng Panginoon, siya na lumalang sa iyo, O Jacob! Siya na nag-anyo sa iyo, O Israel! So dito ho, malinaw, kinausap ng Diyos, sino? Si Jacob. Israel. O ba? Ngayon, sabi niya, hindi raw yun related sa 5-6. Kasi yung 5-6 si Manalo. Ngayon, komo dito po sa una, kinausap ng Diyos, tinukoy yung pangalan, Jacob? Ngayon, dun po ba sa 5-6 ng Isayas, sinabi po ba ng Diyos, O Felix Manalo? Meron po bang sinabi sa 5-6? Para makumbinsin nyo kami, si Felix Manalo po yun. Nasa 5 sa Mag-iglesia po ako. Hindi nga nakabasa siya kanina, 10 minutes ngayon. May nakalagay po bang Felix Manalo sa 43 ng Isayas? Ha? Patalatang 5-6? Kasi sa una, tinukoy ng Diyos yung kausap niya. Jacob! Israel! Tinukoy yung pangalan eh. Eh sabi niya, sa una yon, sa verse 1 yon. Pero sa verse 5 and 6, si Manalo na tinutukoy. Meron po ba sinabi ang Diyos? Felix Manalo. Ayan. Ayan po, yung topic. Para mapatunayan mo sa amin. Parati ka nagsasabi, napatunayan ko. Wala ka naman napatunayan eh. Tinatanong ka, doon sa meron ba Manalo yan? Meron po bang Manalo? Wala. Propesya nga, wala eh. Ito meron ako narinig sa kanya kanina. Para kami, makumbinsi kami. Tahimik lang excuse me Ang sabi niya kanina, ito. Pinapakinggan kasi sinasabi ko eh, kaya. Rashid, kapag ka daw, isara mo nga muna yan. Kapag ka daw propesiya o hula, hindi binabanggit ang pangalan. Isang halimbawa, may propesiya sa matandang tipan, si Isa Almase. Si Jesus Christ yun. Pero, nakapagtataka, walang Jesus Christ o Isa Almase sa Old Testament. Sa kabila ng katotohanan na during earthly ministry of Christ, nagkiklaim siya na siya inihula sa Old Testament. Pero wala naman yung pangalan niya doon sa Old Testament. Kaya nga siya kinatay at kinarni sa krus, di ba? Ngayon, kaya raw walang Manalo roon dahil hula pa lang yon, hindi pa pinapanganak yung magiging katuparan. Kundi ka patulungan. Yung nga sana sasabihin ko eh. Lunahan mo lang ako eh. Tanong ka pa. Tanong ko po. Hindi kasi sabi niya lang eh. Ito po ang tanong. Hindi nasagot yun ha. Unang tanong. Binasa po ninyo. Hindi siya nakasagot. Sinabi ko nga, propesya eh. Hindi, ang linaw na ang pangalan. Tahimik lang. Ang tinatanong ko po base... Sabi nga, propesya eh. Walang pangalan. Ang tinatanong ko po kasi base doon sa binasa po ninyo. Pakinggan mo yung tanong. Oo. Sara mo yung Biblia. Sabi ho ninyo, dito sa 46:11 ng Isayas, na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silangan. Okay. Ng taong gumagawa ng aking layunin mula sa malayong lupain. Okay. Nakita ho ninyo yung na? Ibig sabihin may karuktong po yan, di po ba? May dinuduktong ang salita. Di ba? Di po ba? Ikaw muna. Na. Kasi itong binasa ko eh. Na. Okay. Ito yung binasa ko kasi. Okay. Ngayon, yung ano mo. Ito tinatanong ko po kayo. Bigyan nyo po kami ng talagang solid evidence na si Felix Manalo po yung 46:11 ng Isayas. Yung malinaw po, no? In fairness po sa inyo, binibigyan ko kayo ng pagkakataong muli ipaliwanag na si Felix Manalo po yan. Kasi mamaya, pagtindi ko, babasahin ko po, hindi si Felix Manalo. Yan! Malinaw! Bigyan nyo kami Malinaw. ng malinaw. Bakit nyo sinabi si Felix Manalo yan? Di ba? Isang tanong nyo. Pwede tuktong yung pangalawang tanong. Sige. Oo. At sabi dyan silangan. Eh bakit nyo naman sinabi silangan, Pilipinas lang?
Pilipinas lang ho ba yung silangan? Actually, hindi nga silangan eh. Far East dapat ito eh. Oh. Eh silangan, kapos yun eh. Arabia, silangan yan eh. Kung sa Jerusalem point of view. Paano yung sinasabi? Ha? Na yung silangan Pilipinas. Una. Madali lang yung tanong niya, ba't hindi mo sagutin? Kasi, Paano ka? Isara mo yung libro, pakinggan mo yung tanong. Huwag kang magbabasa ng malayo sa tanong. Ano po ang evidence nyo na pag sinabing silangan Pilipinas kagad? At ano po ang Sagot. malinaw na paliwanag ninyo para makumbinsin nyo kami na si Felix Manalo yung ibong mandaragit sa 46:11 ng Isayas? Malinis siya, malinis. Ano po? Sige, si paliwanag nyo. kapatid na Felix Manalo, kaya siya, Ibon ba siya? kita mo. Ibong mandaragit ba siya? Pilipilis po na ako. Hindi po. Ibong Pakinggan mandaragit. muna Salamat. natin. Pakinggan muna natin. Si kapatid na Felix Manalo, hinahintulad sa ibong mandaragit. Ha? Huwag mong hindi literal na ibon yan. Propesya nga kasi yan eh. Ngayon, si kapatid na Felix Manalo, kaya natupad sa kanya, kasi kung ano ang pinangaral ng mga apostol doon sa Jerusalem, Ibanghilyo, natupad dito sa Pilipinas. Kasi si Jesucristo mismo ang nagsabi niyan, dito may tatayo siyang iglesia, dito mayroon siyang ibang iglesia. Si Kristo nagsabi mayroon siyang ibang iglesia na wala sa kulungan yon doon sa Jerusalem. Ngayon, si kapatid na Felix Manalo, palibasay sugo ng Diyos, ipinangaral niya ang Ibanghilyo ni Kristo. Nako mo na. Kaya yung ipinangaral ni kapatid na Felix Manalo na Ibanghilyo, dalisay, walang dagdag, walang bawas, siya namang inangaral sa Pilipinas. Okay, Ilang okay. tanong lang po, dalawa na lang. Mga isang tanong na lang. Tanong lang. Ito. Oo. Bakit po kayo Ibanghilyo ng Ibanghilyo? Wala namang ibang... Hindi. Hindi, ang tanong ko po 46:11 ng Isayas. Wala naman pong Ibanghilyong tinutukoy dito sa 46 ng Isayas na yung ibong mandaragit, mangangaral po ng Ibanghilyo. At meron pa ako isang tanong sana eh. Di ba? Kasi tatlong tanong na, yun po yung pang-apat na tanong. Ito pang-5. Sabi mo kanina, si Kristo nagtayo ng iglesia sa Pilipinas. Saan mababasa? Hindi, sinabi mo kanina. Sinabi. Si Kristo nagtayo ng iglesia sa Pilipinas. Dinig namin. Saan talata ng Biblia mo mababasa? Nagtayo si Jesus ng iglesia sa Pilipinas. Sinabi mo ba yon? Sinabi mo yun. Sabi. Sabi ko doon sa talata, magtatayo siya ng ibang tupa. Sino Iglesia, siya? si Kristo. Kristo. Sinabi mo Kristo eh. Ngayon, ipinangaral. Kasi binago mo yung sinabi ko eh. Ngayon, ipinangaral ni kapatid na Felix Manalo ang Ibanghilyo, Iglesia ni Kristo. Hindi na ano yung kanina eh. May kasama ng Okay, tapos na blapping eh. pagtatanong, ano? Sino po nagtatag ng iglesia sa Pilipinas? Si Jesus o si Manalo? Yan ang magandang tanong. Sino po? Sino tatag? Opo. Ang Panginoong Isus. Hindi, teka lang. Kaya nga yung tanong ko eh. Okay. Kung si Ano Jesus ang pala. kinalaman ni Manalo kung si Jesus? Moderator, sabi niya Jesus, kinontra yung sarili niya. Sabi niya wala siyang sinasabi. Sino nagtatag ng iglesia sa Pilipinas? Anong sagot mo? Si Jesus. Si Jesucristo. Ito tanong ko. Saang talata sa Biblia si Jesus nagtatag ng iglesia sa Pilipinas? Saan? Ayan. Ayan. Hanapin mo. Basa. Para clear. Ano, kinontra mo sarili mo eh. Pambira. Bakit ko? Ito, babasahin ko. Parang ngayon ka lang Ang nagbasa si Pedro. Ayon kay Pedro. Pilipinas po yan ha. Pilipinas, hindi talaga mababasa dyan. Oy, mga Pilipinas, Muslim, magbira ka. mag-isip na kayo. Piluso ko ka. Pilipinas Pasukan ko man piluso ko yung ano mo. Mamaya, ikaw rin, magagalit ka. Alhamdulillah. O ito si Pedro nagsabi nito ha. Si Pedro nagsabi. Si Jesus ang hinahanap namin. Ito nga kaya pakinggan nyo muna. Sige, tuloy. Pakinggan nyo muna. Tuloy. Kasi lahat ito'y propesya eh. Si Pedro nagsalito ha. Ate mo ha. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is made to you. Yung kausap niya mga hintil, ay yung mga Hudyo. Pagkatapusin muna ako. And to your children, yung mga napanganak sa Ibanghilyo. And to all those far off. Sa malayo. Hindi doon tumutukoy sa Jerusalem. And those far off. O ibig sabihin, aral ni Kristo, natupad dito sa pamamagitan ni kapatid Felix Manalo ang pangaral niya.
Buti, tapos na yan, ano? Okay. Pero, Di ba? bago kayo mamaya na ang kama yan. Gusto ko sana maliwanagan ito eh. Ano? Let us take for granted na si Kristo ay nagtayo sa Pilipinas ng iglesia. Yan ang tanong kanina, hindi Bakit nasagot. pumapil pa si Manalo? Kasi kasi Nagpunod nga tayo eh. Kung si Kristo ay nagtatag sa Pilipinas, Kasi nga, para matupad ang propesya ni Isayas at matupad ang propesya ang ni... tinatanong ko, nagtayo pala si Kristo sa Pilipinas. Nagtayo. Ano naman ang naging papel ni Manalo? Meron na palang nagpundar sa Pilipinas. Bakit ano pa Ipinangaral niya ang salita. Sugo nga siya eh. Ipinangaral niya. Okay. Ipinangaral niya sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Panahon Kaya na natupad ni yun. Rashid na mangusap. 10 minutes lang. Dahil si... Kainit na. Pwede pa, dugtungan ko pa sana yun eh. Cut na kay si... Pwede ba kunti na lang? Kasi Wala ka nang dapat iduktong, wala nang tanong, tapos na oras mo, ano pa inaapilan mo? Oras na ito ni Rashid. Oh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Well, matatalino naman kayo mga audience no? Ano po, hindi ako nanguhusga. Pero kanina pa siya, ulit-ulit na may napatunayan. Well, ang unang problema mo, yung sangkakristyanuhan na naniniwala sa Biblia. Ha? Na hindi mo sila makukumbinsi base sa presentasyon mo na si Felix Manalo nga ay sugo ng Diyos o huling sugo. Ano po? Ngayon, ako pong babasa. Tinututulan po niya pag sinabi daw period tapos na. Hindi ko alam saan yung napag-aralan nyo. 40 period tapos na. Kaya ka magpi-period. Halimbawa, tingnan nyo. Ako, si Rashid Indasan. Period. Ha? Pinanganak sa Quezon City. Period. Yung po ba magkaiba? O may kinalaman doon sa unang sentence? May pare-parehong may kinalaman yon, magkakaugnay yon. Kaya hindi porket tuldok na tapos na. Hindi ko alam bakit ganyan ang pangunawa mo. Ako babasa, tingnan nyo. Bakit hindi ako naniniwala sa 43 na ang tinutukoy po dito ay si Manalo? Alam po ninyo, tumutukoy po ito sa unahan eh. Kung babasahin nyo lang, sa 42 ng Isayas, pero meron pong binabanggit dito. Bakit po? Ang tinutukoy dito, tukoy na tukoy yung lahi. Sa kanya, hirap na hirap siya matukoy kung sino yung lahing tinutukoy dito. Basahin nyo muna yung whole context. Sa unahan, magsimula tayo sa 42. Tingnan nyo, ang kausap po ng Diyos dito, sabi rito, narito ang aking lingkod, na aking inaalalayan, ang aking hinirang, na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Inilagay ko ang aking espiritu sa kanya, siya'y maglalapat ng katarungan sa mga bansa. Sino yun? Sino yun? Ha? Tatalon ako ng konti kasi 10 minutes lang ako eh. Ha? Umawit kayo sa Panginoon ng bagong awit. Talatang 10. Maglakas ng kanilang tinig ang ilang at ang mga bayan niyaon. Talatang 11. Ang mga nayon na tinitirhan ng Kedar. Sino po yung Kedar? Anak ni Ismael. Arabo tinutukoy dito, hindi Pilipino. Ha? Ngayon, ha? 46, konti lang kasing oras ko eh. Okay? 46, ano pong pagbabasa? 46 ng Isayas, tingnan nyo. Si Felix Manalo raw yung 46 ng 11 ng Isayas, Ibong Mandaragit. Tingnan nyo, may salitang na. Ha? Yung talatang 10 na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Talatang 11 na tumatawag ng Ibong Mandaragit. Ibig sabihin, yung talatang ito, hindi nakasiklud, hindi solo lang na walang kinalaman sa unahan ng talata. May kinalaman sa unahan ng talata ito, kapatid. Ano ang kinalaman? Babasa ko. Iangat mo lang ng konti. Talatang 3, 46 ng Isayas. Ha?